Pumasok ako sa loob ng korte habang tulog ang aking wala pang isang buwang gulang na anak na nakasandal sa aking dibdib. Tiningnan ng asawa ko ang sanggol. Pagkatapos ay tumingin sa akin at ngumisi. Sa tingin mo ba ang pagdadala ng bastardong batang yan dito ay mapipilit akong gawin ang kahit ano? Pagkatapos ay inakbayan niya ang kanyang buntis na kabit at tumawa. Niyakap ko ang aking anak ng mas mahigpit, dumukot sa aking bag, at ipinatong ang isang pulang folder sa mesa. Hindi ako narito para sa child support ngayong araw. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha nang makita niya ang nasa loob. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, natakot siya. Ang unang napansin ko ng umagang iyon ay kung gaano kalamig ang pakiramdam sa loob ng korte. Hindi pisikal na lamig. Ang gusali ay may aircon, at sa labas ay mainit ang sikat ng araw sa Maynila na tumatama sa mga bangketa. Ito ay ang uri ng lamig na nakmumula sa stress, pagod, at ang pakiramdam na ang iyong buhay ay nabawasan na lamang sa mga papeles na nakaupo sa isang Manila folder. Mahimbing na natutulog ang aking anak sa aking dibdib habang nasa baby carrier. Siya ay 26 na araw pa lamang. 26 na araw. Karamihan sa mga ina ay ginugugol ang mga unang linggong iyon sa pag-aral ng mga oras ng pagpapakain, pag-survive sa mga gabing walang tulog, at pagkuha ng litrato ng maliliit na daliri at inaantok na mga ngiti. Ginugol ko ang akin sa paghahanda para sa korte. Habang nakatayo ako malapit sa security checkpoint, sumulyap ako sa kanya. Ang kanyang maliit na kamay ay nakapatong sa aking blusa, nakakuyom sa isang maluwak na kamao. Mukha siyang ligtas. Mukha siyang inosente. Nararapat siya sa mas mabuti kaysa sa nangyayari ngayon. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo at bumulong. Malapit na tayong matapos. Anak. Hindi ako sigurado kung pinapakalma ko siya o ang sarili ko. Ang Regional Trial Court sa lungsod ay hindi glamorous. Luma na ang masahi. Kailangan ng pintura ang nga pader. At ang waiting area ay siksikan sa mga taong may dalang bigat ng nga petition sa paghihiwalay, away sa kustodya, at mga sirang pangako. Nakahanap akong wakanteng upuan at maingat na umupo. Masakit pa rin ang likod ko mula sa pangangana. Ang katawan ko ay tila hindi pa rin pamilyar. Ang bawat galaw ay nagpapaalala sa akin na wala pang isang buwan ang nakalipas. Ako ay nasa isang kama sa ospital na nagdadala ng bagong buhay sa mundo. Sa kabilang ibayo ng silid, bumukas ang isang pinto, at naroon siya, ang aking asawa, na malapit ng maging dating asawa, si Ramon. Pumasok siya na nakasuot ng navy blue na Amerikana, na tinulungan kong piliin halos 2 taon na ang nakararaan. Naalala ko ang pagtayo sa tabi niya sa isang department store habang sinisukat niya ang jacket sa harap ng salamin. Noon, nagtatawanan kami kung gaano kami magiging matagumpay balang araw. Ngayon, pinapanood ko siyang pumasok sa korte kasama ang ibang babae na nakahawak sa kanyang braso. Isang babaeng halatang buntis si Vicky, ang kanyang kabit, ang babaeng tumulong na sirain ang aming pagsasama. Ang nakapagtataka ay ang makita siya ay hindi na gaanong masakit. 3 buwan na ang nakalilipas, siguro ay gumuho na ako. 3 buwan na ang nakalilipas, siguro ay umiyak na ako. Ngayon, pakiramdam ko ay pagod na lang ako. Nakita agad ako ni Ramon. Ang kanyang nga mata ay lumipat sa baby carrier. Tumigas ang kanyang panga. Pagkatapos, lumitaw ang ngisi. Kinamumuhian ko ang ngising iyon. Iyon ang parehong ekspresyon na suot niya kapag iniisip niyang mas matalino siya kaysa sa iba. Ang parehong ekspresyon na suot niya sa mga business meetings kapag nakikipag-negosasyon ng mga kontrata. Ang parehong ekspresyon na suot niya nung araw na sinabi niyang gusto niya ng hiwalayan. Naglakad sina Ramon at Vitsky palapit sa akin. Nanatili akong nakaupo. Tinignan ako ni Vicky mula ulo hanggang paa. Mayroong mapamataas na kasiyahan sa kanyang nga mata, na parabang may napanalunan siya, na parabang ang isang may asawang lalaki ay isang premyo. Huminto si Ramon ilang talampakan ang layo. Dinala mo talaga siya. Tumingala ako. Siyempre naman. Lumawak ang ngiti niya. Nagpapatawa ka ba para makakuhang simpatya? Wala akong sinabi. Tumawa ng mahina si Vicky. Lumapit si Ramon. Sa tingin mo ba ang pagdadala ng bastardong batang yan dito, ay mapipilit akong gawin ang kahit ano? Ang nga salita ay tumama na parang suntok. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil hindi na ako nagulat. Sa loob ng ilang linggo, paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong akusasyon.
Hindi raw kanya ang sanggol, hindi raw tugma ang panahon. Hindi siya sigurado. Baka raw nagloko ako. Baka ang bata ay anak ng iba. Ito ay isang kasinungalingan. Isang katawa-tawang kasinungalingan. At alam niya iyon. Ngunit ang kasinungalingan ay nagiging kapakipakinabang kapag kailangan ng isang tao ngang dahilan. At desperadong kailangan ni Ramon ng isa. Kailangan niya ng dahilan para umalis. Isang dahilan para maiwasan ang responsibilidad. Isang dahilan para protektahan ang kanyang higit sa lahat. Kailangan niya ng dahilan para makayanan ang kanyang sarili. Inilagay ni Vicky ang kanyang kamay sa kamay ni Ramon. Inakbayan ni Ramon ang kanyang baywang. Isang perpektong maliit na palabas. Tumingin ako sa natutulog kong anak, pagkatapos ay bumalik kay Ramon. Tapos ka na? Medyo nawala ang ngiti niya. Ano? Tapos ka na bang ipahiya ang sarili mo? Sa isang saglit, nakita ko ang pagkairita na dumaan sa kanyang mukha. Hindi galit. Hindi pa. Inis lang. Inaasahan niya ang ngaluha. Inaasahan niya ang pagmamakaawa. Inaasahan niya ang desperasyon. Sa halip, tumayo ako ng dahan-dahan, maingat, pinoprotektahan ang aking nakpapagaling na katawan, pinoprotektahan ang aking anak, at pinoprotektahan ang sikretong daladala ko ang ilang linggo. Binuksan ng court staff ang pinto ng courtroom. Nagsimulang pumasok ang mga tao sa loob. Binigyan ako ni Ramon ng huling mayabang na ngiti bago sumunod kay Vicky patungo sa courtroom. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari. Gayon din si Vicky. Gayon din ang kanilang abogado. Habang naglalakad ako papasok sa courtroom, nakaramdam ako ngang hindi inaasahan. Kalmado, hindi kumpiyansa, hindi kaligayahan, kundi kalmado. Dahil sa unang pagkataon mula nang sumabog ang buhay ko, hindi na ako nagre-react. Handa na ako, nagsimula ang pagdinig. Sinuri ng hukom ang nga paunang usapin. Nagsalita ang nga abogado. Nakpalitan ng nga dokumento. Ang lahat ay tila karaniwan, ordinaryo. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita ang abogado ni Ramon tungkol sa child support, tungkol sa pinagtatalunang paternity, tungkol sa mga alalahanin sa pananalapi, ang karaniwang nga argumento. Tahimik akong nakinig. Natulog ang aking anak sa halos kabuuan nito. Sa wakas ay tumingin ang hukom sa akin. Ngana, Santos, mayroon ka bang gustong idagdag? Tumanggo ako. Pagkatapos ay dumukot ako sa aking bag, tahimik ang silip. Inilabas ko ang isang pulang folder. Nakita agad ito ni Ramon. Sa una, mukha siyang nalilito. Pagkatapos ay nag-aalala. Pagkatapos ay may iba pa, pagkilala. Ipinatong ko ang folder sa mesa. Ang kanyang nga mata ay nakatuon dito. Bigla. Hindi na siya nakangiti. Inayos ng hukom ang kanyang salamin. Ano yan, ginang? Ang aking abogado ang magpapaliwanag, Your Honor. Gumalaw si Ramon sa kanyang upuan. Sa unang pagkakataon sa buong umaga, mukha siyang hindi comfortable. Binuksan ng abogado ko ang folder. Sa loob ay naroon ang record ng ilang buwan, bank statements, transfer reports, dokumento ng korporasyon, financial record, ebidensya hindi ebidensya ng pambababae. Wala na akong pakialam sa pagpapatunay na nagloko siya, hindi na ngayon. Ebidensya nga mas malala pa. Iniabot ng aking abogado ang unang dokumento sa hukom. Namutla ang mukha ni Ramon. Nagsimulang magbasa ang hukom, lumipas ang ilang segundo, pagkatapos ay ilan pa. Ang courtroom ay tila kakaibang tahimik. Sa wakas, nagsalita si Ramon. Your Honor, sa tingin ko ay mayroong hindi pagkakaunawaan. Itinaas ng hukom ang isang kamay. Ginoong Santos, makakaroon ka nga pagkakataong magsalita. Agad na namatay ang boses niya. Pinanood ko siyang nakatitig sa pulang folder. At sa sandaling iyon, alam ko kung ano mismo ang iniisip niya. Hindi na siya nag-alala tungkol sa child support. Hindi na siya nag-alala tungkol sa hiwalayan dahil napagtanto lang niya na alam ko ang itinatago niya. Ang sikretong palilipat, ang nawawalang pera, ang manipulasyon sa pananalapi na pinahirapan niyang itago, ang pamamaraan na akala niya ay walang makakatuklas. Sa loob ng ilang buwan, naniwala siyang ako ay abala. Isang buntis na asawa, pagkatapos ay isang bagong ina, masyadong emosyonal, masyadong pagod, masyadong overwhelmed para makapansin.
Mali siya. At ngayon alam na niya ito. Tumingin ako sa natutulog kong anak, pagkatapos ay sa lalaking pampublikong tumawag, sa kanya na bastardo. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot, si Ramon ay mukhang talagang natatakot. At ang pagdinig ay kasisimula pa lamang. Iba-iba ang hitsura ng takot sa iba't ibang tao. Ang ilang maaw ay umiyak. Ang ilang maaw ay nagagalit. Ang ilang maaw ay tumatakbo. Si Ramon ay palaging nagiging mas tahimik. Iyon ay isang bagay na natutunan ko sa loob ng 7 taon na ginugol namin ng magkasama. Sa tuwing ang isang sitwasyon ay lumalampas sa kanyang kontrol, tumitigil siya sa pagsasalita at nagsisimulang mag-calculate. Habang nakaupo ako sa courtroom na iyon, pinapanood ang pagkawalangang kulay sa kanyang mukha. Naalala ko ang lalaking pinakasalan ko, at hindi ko maiwasang magtaka kung saan eksaktong nawala ang lalaking iyon. O baka hindi siya kailanman umiral. Baka nahulo lang ako sa pag-ibig sa bersyon niya na gusto niyang makita ko. Ipinagpaliban ng hukom ang karagdagang talakayan sa madokumentong pinansyal hanggang sa masuri ang karagdagang marekord. Ang pagdinig ay natapos ng mas maaga kaysa sa inaasahan ng sinuman, at habang ang mga tao ay nagsisimulang lumabas ng courtroom, iniwasan ni Ramon na tumingin sa akin. Iyon mismo ay tila kakaiba. Sa loob ng ilang buwan, tumingin siya sa akin na parang ako ay isang abala. Isang problema? Isang hadlang na nakatayo sa pagitan niya at ng buhay na gusto niya. Ngayon, mukha siyang isang taong sinusubukang kalkulahin kung gaano kalaki ang gulo na pinasok niya. Dapat ay nakaramdam akong kasiyahan. Sa halip, nakaramdam akong pagod, ang uri ng pagod na tumatahan sa iyong nga buto, ang uri na namumula sa pagdadala ng pagkabigo ng masyadong matagal. Habang isinasakay ko ang aking anak sa kanyang charseat noong hapon na iyon, ang isip ko ay bumalik sa simula. Bumalik bago nakawatak-watak ang lahat. Noong si Ramon at ako ay simpleng dalawang ordinaryong tao na nagsisikap na bumuo ng isang buhay, nakakilala kami sa birthday party ng isang common friend namin. Ako ay Yirmisikis, siya ay Otus. Wala sa amin ang partikular na kahanga-hanga noong panahong iyon. Nagtrabaho ako bilang operations coordinator para sa isang lokal na kumpanya ng shipping. Si Ramon ay nagtrabaho sa logistics sales. Ginugol namin ang galos buong gapon na yon sa pakikipag-usap, sa tabihan ni isang cooler na puno energy na tutunaw na yelo at medya lata energy soda. Siya ay nakakatawa, matalino, ambisyoso, ang uri ng lalaki na nagpaparamdam sa iyo na ang hinaharap ay magiging kapanapanabi. 3 buwan ang lumipas, kami ay nagdi-date na. 2 taon ang lumipas, kami ay kasal na. Kung babalikan ngayon, walang dramatikong nga babala, walang sikretong kasintahan, walang nakatagong utang, walang nakakagulat na natuklasan. Sa palagay ko wala akong alam. Kami ay simpleng 2 taon na nagtatrabaho ng husto, nag-ipon ng pera, gumagawa ng nga plano, nagsisikap na sumulong. Sa kalaunan, nagsimula kami ng isang maliit na kumpanya ng freight brokerage ng magkasama. Hindi glamorous. Nag-koordinate kami enenggama sa kargamento para sama-sama tagagawa distributor sa buong Metro Manila at masama-sama sa kalapit na probinsya. Nakatuon si Ramon sa pagbebenta at relasyon sa kliyente. Hinawakan ko ang nga operasyon, bookkeeping, pag-schedule, at payroll. Sa loob ng maraming taon, nagtrabaho kami ng makasama. May mga gabi na nananatili kami sa opisina hanggang hating gabi para maglutas ng maproblema. Mga katapusan ng linggo na ginugol sa pagsagot sa matawag ng kliyente. Mga holiday na naantala dahil sa mga pagkantala ng kargamento. Ang negosyo ay naging aming ibinahaging pangarap, at unti-unti gumana ito. Hindi magdamag, hindi madalas, ngunit tuloy-tuloy. Bawat taon ay nakdala ng mas maraming kliyente, mas maraming kita, mas maraming katatagan. Sa aming ika-6 na anibersaryong kasal, bumili kami ng komportableng bahay sa isang tahimik na subdivision sa labas ng Metro Manila. Hindi maluho, isang lugar lamang na may bakuran, isang maliit na beranda, at sapat na silid para sa pamilya na inaasahan naming makaroon balang araw. Naalala ko ang pagtayo sa walang laman na nursery pagkatapos naming lumipat. Niyakap ako ni Ramon at sinabing, balang araw makakaroon tayong isang maliit na panggulo na tumatakbo sa paligid ng bahay na ito, ngumiti ako. Sana higit sa isa. Hinalikan niya ang nuko. May oras pa tayo. Sa ilang sandali, naniwala akong mayroon na.
Ang unang tunay na pagbabago ay nangyari hindi nagtagal pagkatapos kong magbuntis. Sa una, tila hindi nakakapinsala. Nagsimulang magbiyahe ng higit pa si Ramon. Nakikipagkita sa mga kliyente, dumadalo sa mga kumprensya, mga networking event, lahat ng perpektong makatwirang paliwanag. Nagmamay-ari kami ng isang lumalagong kumpanya. Ang negosyo ay nangangailangan ng pansin. Hindi ko ito kinuwestiyon. Pagkatapos ay nagsimula ang magabing pag-uwi. Pagkatapos ay ang mapulong sa katapusan ng linggo. Pagkatapos ang telepono na biglang hindi na umalis sa kanyang kamay. Isang gabi, pumasok ako sa kusina at nakita ko siyang nagte-text. Sa sandaling napansin niya ako, nilok niya ang screen. Ang pakalaw ay mabilis, katutubo, halos hulat. Isang maliit na bagay. Ngunit ang kasal ay nagtuturo sa iyo na mapansin ang maliliit na bagay. Naalala ko ang pagtatanong ng kaswal. Ayos lang ba ang lahat? Oh, sino ang kausap mo? Trabaho lang. Masyadong mabilis siyang sumagot. Hindi sapat na kahinahinala para magsimula ng away. Sapat lang para magtanim ng binhi. Sa paglipas ng masumunod na buwan, lumaki ang binhing iyon. Naging distracted si Ramon. Nagsasalita ako at napagtanto kong hindi siya nakikinig. Tumigil siya sa pagtatanong tungkol sa mga appointment sa doktor. Tumigil sa pagtatanong tungkol sa sanggol. Tumigil sa paggawak sa aking tiyan kapag sumisipa ang aming anak. Ang distansya ay unti-unting lumitaw tulad ng isang lamat na kumakalat sa salamin. Hindi mo napapansin kung gaano ito kalaki hanggang sa isang araw, ang buong ibabaw ay nabasag. Sa ikapitong buwan ng aking pagbubuntis, alam kong may mali. Hindi ko lang alam kung ano. Isang Biyernes ng gabi. Sinabi sa akin ni Ramon na kailangan niyang makipagkita sa isang kliyente para sa hapunan. Walang kakaiba maliban sa isang kliyente na aksidenteng tumawag sa aming opisina makalipas ang 30 minuto na nagtatanong kung bakit hindi dumating si Ramon sa kanilang pulong. Naalala ko ang patitik sa telepono pagkatapos ibaba ito, nanikip ang tiyan ko. Hindi dahil sa pagbubuntis, kundi dahil sa realisasyon. Sa unang pagkakataon, isinaalang-alang ko ang posibilidad na nagsisinungaling ang asawa ko. Hindi ko siya hinarap agad, bahagya dahil natatakot ako, bahagya dahil umaasa akong mali ako. Dumating ang katotohanan pagkaraan ng 2 linggo. Hindi ko ito hinahanap. Hindi ako nag-imbestiga. Iniwan ni Ramon na nakabukas ang kanyang laptop sa aming home office. Isang email notification ang lumabas sa screen. Isang pangalan na hindi ko nakilala. Vicky. Ang subject line ay simple lang. Miss na kita agad. Sana masabi kong hinarap ko ito ng may dignidad. Hindi. Nanginginig ang nga kamay ko. Kumakabok ang dibdib ko. Binuksan ko ang email. Pagkatapos ay isa pa. Pagkatapos ay isa pa. May mabuwan ng mga mensahe. Mga reserbasyon sa hotel, mga larawan, mga plano, mga pangako, isang kumpletong relasyon, hindi isang pagkakamali, hindi isang one-night stand, isang pangalawang buhay. Nakaupo ako doon na nakatitik sa screen hanggang sa umuwi si Ramon. Nang pumasok siya sa pinto at nakita ang mukha ko, alam niya agad. Wala sa amin ang nagsalitang ang ilang segundo. Sa wakas, nagtanong ako ang isang tanong. Gaano katagal? Ipinikit niya ang kanyang nga mata. Clara. Gaano katagal? Halos 1 taon. Halos 1 taon. Dala-dala ko ang kanyang anak habang bumubuo siya ngang ibang relasyon. Ang realisasyon ay nakaramdam ngang pisikal na sakit. Tulad ng isang bagay na napunit sa loop ko, inaasahan ko ang pagsisisi. Inaasahan ko ang kahihiyan, ang nakuha ko sa halip ay pagod. Si Ramon ay mukhang hindi gaanong nakasalang asawa at higit na parang 1 taong pagod ng magtago. Para bang ang mahuli ay nagpaginhawa sa kanya. Sa loob ng ilang araw, inamin niyang mahal niya si Vicky. Sa loob ng ilang linggo, ginugugol niya ang nga gabi na malayo sa bahay. Pagkatapos ay dumating ang huling suntok. 3 araw pagkatapos kong ipangganak ang aming anak, tumayo si Ramon sa tabi ng aking kama sa ospital. Tumingin siya sa sanggol, pagkatapos ay tumingin sa akin at sinabi ang salitang hindi ko malilimutan. May pagkakataon na ang sanggol ay hindi akin. Sa isang sandali, tapat kong naisip na mali ang dinig ko sa kanya. Tahimik ang silid. Ang aking bagong panganak na anak ay natutulog sa tabi ko,
at ang lalaking tumulong sa pagliha sa kanya ay sinusubukan na siyang burahin. Tinitigan ko si Ramon. Alam mong kasinungalingan yan. Hindi siya sumagot dahil alam din niya ito. Iyon ang sandali na nagbago ang lahat. Hindi ang pambababay. Hindi ang paghihiwalay. Hindi kahit ang kaso sa korte. Ang sandaling iyon. Ang sandaling pinilingang isang ama ang kaginhawaan kaysa sa katotohanan, pinilingang isang asawa ang kasakiman kaysa sa disenteng asal, at iniwan ng isang lalaki ang kanyang sariling anak bago pa man maging isang linggo ang sanggol. Umiyak ako ng gabing iyon pagkalis niya. Iyon ang huling pagkakataong umiyak ako dahil sa kanya dahil kinabukasan, nagsimula akong magbigay pansin. At nang magsimula akong magbigay pansin, nagsimula akong makapansin ng gabagay na kalaunan ay magdadala sa akin sa pulang folder na nakaupo sa masang iyon sa korte. Madalas na iniisip ng mga tao na ang paghihiganti ay isang bagay na madula. Isang sumisigaw na komprontasyon, isang pampublikong kahihiyan, isang perpektong tiempong talumpati na nag-iwan sa lahat na tulala. Ang tunay na buhay ay bihirang gumana sa ganong paraan, hindi bababa sa akin ay hindi. Ang totoo ay ang pinakamahalagang bahagi ng aking kwento ay nangyari sa katahimikan. Nangyari ito sa aking mesa sa kusina ng alas 2:00 madaling araw habang ang aking bagong panganak na anak ay natutulog sa isang kuna sa tabi ko. Nangyari ito habang nakasuot ako ng pambahay na may mansangang gatas at nabubuhay sa kape, pagod at matigas na determinasyon. Nangyari ito sa bawat isang spreadsheet. Halos isang linggo pagkatapos umalis ni Ramon, nagsimulang tumira ang realidad sa aking buhay. Nawala na ang adrenaline. Nawawala na ang gulat. At nagsimulang lumitaw ang mga praktikal na tanong. Magkano ba talaga ang pera ko? Ano ang mangyayari sa kumpanya? Ano ang mangyayari sa proseso ng paghihiwalay? Paano ko susuportahan ang aking anak kung magiging pangit ang nga bagay? Ang nga tanong na iyon ay nagtulak sa akin patungo sa isang bagay na iniwasan ko, ang nga libro ng kumpanya. Sa loob ng maraming taon, natural na hinati namin ni Ramon ang nga responsibilidad. Hinawakan ko ang accounting oversight, pag-apruba ng payroll, mga pagbabayad ng vendor, at pag-ulat ng pagpapatakbo. Pinamahalaan ni Ramon ang pagpapaunlad ng negosyo at mga relasyon sa kliyente. Palaging may tiwala sa pagitan namin. Masyadong maraming tiwala sa kinalabasan. Dahil umatras ako sa mga huling buwan ng pagbubuntis, ipinagpalagay ni Ramon ang higit na kontrol sa ilang nga aktibidad sa pananalapi. Noong panahong iyon, tila makatuwiran ito. Nakatuon ako sa paghahanda para sa pagiging ina. Siya ay nakatuon sa pagpapatakbong negosyo, walang tila kahina-hinala hanggang sa magsimula akong tumingin. Ang unang pagkakaiba ay maliit. Isang bayad sa isang kumpanya ng pagkonsulta na hindi ko nakilala. Ang halaga ay hindi malaki, sapat lang upang makuha ang aking pansin. Hinanap ko ang aming nga record ng vendor. Wala. Walang kontrata, walang kasaysayan ng invoice, walang sumusuportang dokumentasyon. Ipinapalagay ko na ito ay isang error sa PAC file. Pagkatapos ay nakakita ako nga isa pang bayad at isa pa. Ang bawat isa ay napunta sa iba't ibang nga entidad, iba't ibang nga pangalan, iba't ibang nga account. Ngunit may isang bagay tungkol sa nga ito na tila konektado sa kanilang sarili, hindi sila nakakaalarma. Makasama, bumuo sila ng isang pattern. Isang pattern na malamang na naisip ni Ramon na walang makakapansin. Isang gabi pagkatapos pakainin ang aking anak nga hating gabi, umupo ako kasama ang aking laptop at nagsimulang mag-trace nga transaksyon. Lumipas ang nga oras. Sa labas, tahimik ang subdivision. Sa loop, tanging ang liwanag ng aking computer screen ang nagliliwanag sa silid. Habang mas sinusuri ko ang ma-record, mas nagiging masama ang hitsura ng mabagay. Ang pera ay hindi simpleng nawawala. Ang pera ay inililipat ng maingat, sadyang sistematiko. Naramdaman kong nanikip ang tiyan ko, hindi dahil ganap kong naintindihan ang nakikita ko, kundi dahil nagsisimula na akong makaintindi. Kinabukasan, tinawagan ko ang aming senior bookkeeper. Si Lorna ay nagtrabaho sa amin ng halos 5 taon, siya ay maselan, profesional, at matinding tapat sa kumpanya. Hindi kay Ramon, hindi sa akin, sa kumpanya. Pagkatapos makinig ng tahimik, pumayag siyang makipagkita para magkape.
Umupo kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina, ang uri ngang lugar kung saan nagtitipon ang ngaretiri tuwing umaga at kilala ng nga barista ang kalahati ng customer sa pangalan. Ipinakita ko ang ilang nakaprint na ulat sa mesa. Pinag-aralan sila ni Lorna. Nagbago ang kanyang ekspresyon halos kaagad. Pagkatapos ay tumingala siya. Saan mo nakuha ang nga internal record na ito? Ibinaba niya ang kanyang boses. Clara, may nakikita rin akong mabagay. Bumilis ang pulso ko. Anong mabagay? Nag-alinlangan si Lorna. Pagkatapos ay humugot siyang isang notebook mula sa kanyang pitaka. Sa loob ng halos isang oras, ipinakita niya sa akin ang transaksyon pagkatapos ng transaksyon na nagdulot ng alalahanin. Nga hindi pangkaraniwang pagbabayad ng vendor, paglilipat sa pagitan ng nga account, nga gastos na walang dokumentasyon. Nagsimulang makasya ang nga piraso. Hindi perpekto, ngunit sapat na upang maunawaan na si Ramon ay hindi lamang naghahanda para sa paghihiwalay. Nagtatago siya ng maari-arian. At kung handa siyang gawin iyon, nangangahulugan ito ng isang mahalagang bagay. Alam na niya mismo kung paano makakaapekto sa kanya ang hiwalayan sa pananalapi. Hindi niya sinusubukang makaligtas dito, sinusubukan niyang manipulahin ito. Nang umuwi ako pagkatapos, nakaramdam ako ng kakaibang kalmado, galit, nasaktan ngunit kalmado. Clear throat, dahil ang kawalan ng katiyakan ay palaging mas masahol kaysa sa masamang balita. Hindi bababa sa ngayon alam ko na kung ano ang kinakaharap ko. Pagkaraan ng isang linggo, kumuha ako ng abogado na nagngangalang Ati, Miguel Santos. Espesyalista si Miguel sa family law at mga hindi pagkakaunawaan sa negosyo. Gumugol siya ngang halos 20 taon sa pagawak ng nga kaso ng paghihiwalay na kinasasangkutan ng nga pribadong kumpanya. Kung may makapagsasabi sa akin kung ako ay nag-overreact, siya yun. Dumating ako sa kanyang opisina na may dalang 2 kahon ng nga dokumento. Sa pagtatapos ng aming ikalawang pagpupulong, ang nga kahon na iyon ay lumago sa 4. Umupo si Miguel sa likod ng kanyang mesa na nagsusuri ng nga rekord habang dahan-dahan kong hinihili ang aking anak sa aking nga bisik. Sa wakas, tinanggal niya ang kanyang salamin. Sabihin mo sa akin ang isang bagay. Ano? Bago ang iyong pagbubuntis, personal mo bang sinuri ang nga account na ito, bawat buwan, at ang nga transaksyong ito ay hindi umiiral? Hindi. Tumango siya ng dahan-dahan, pagkatapos ay sumandal. Sa tingin ko hindi mo ito imahinasyon. Nalunod ang puso ko. Bahagi sa akin ay umasa pa rin na mayroong isang inosenteng paliwanag. Isang error sa bookkeeping, hindi magandang dokumentasyon, kahit ano. Sa halip, si Miguel ay mukhang labis na nag-aalala. Sa paglipas ng susunod na buwan, nagpatuloy ang aming legal team sa pahuhukay. Habang mas lumalalim kami, mas nagiging pangit ang mga bagay. Isang natuklasan ang talagang masakit isang luxury condo unit sa BGC. Hindi direktang nakalista si Ramon sa lease, ngunit ang nga bayad ay nakmumula sa mga account na konektado sa isa sa mga negosyong tumatanggap ngang inilipat na pondo. Ang nakatira, si Vicky. Naalala ko ang pagtitik sa kasunduan sa pagupa, hindi dahil nagsiselos ako. Ang damdaming iyon ay halos namatay na. Ang masakit ay iba pa. Ang realisasyon na ang pera ng kumpanya ay tumulong sa pagsuporta sa buhay na itinatayo ni Ramon kasama ang ibang babae. Parang pinahirapan naming makasama, parang pag-ari ng negosyo. Parang maaring makapag-secure sa kinabukasan ng aming anak. Sa halip, nagbabayad ito para sa imported na kasangkapan, marangyang upa, at isang buhay na binuo sa panlilinlang. Isang gabi, tumawag si Miguel. Ang kanyang tono ay hindi karaniwang seryoso. Pwede ka bang dumaan bukas? Agad na nanikip ang tiyan ko. Kinabukasan ng hapon, nakaupo ako sa tapat niya sa kanyang opisina. Ipinadulas niya ang ilang nga dokumento sa mesa. Maingat kong sinuri ang nga ito. Pagkatapos ay tumingala. Ano ang tinitingnan ko? Pinakrus ni Miguel ang kanyang nga kamay. Isang napakadelikadong pattern. Nanatili akong tahimik, nagpatuloy siya. Clara. Ang mataw ay nagtatagong maari-arian sa panahon ng prosesong paghihiwalay ng mas madalas kaysa sa iniisip mo. Tumango ako. Ngunit iba ito. Paano? Dahil ang ilan sa mamapaglilipat na ito ay maaring may kinalaman sa maling representasyon na ginawa sa mga nagpapahiram, autoridad sa buwis, at mga kasosyo sa negosyo, biglang lumiit ang pakiramdam ng silit. Sumulyap ako sa natutulog kong anak.
Pagkatapos ay bumalik kay Miguel. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin nito ay maring maging mas malaki ito kaysa sa korte ng pamilya. Ang nga salita ay mabigat na nanirahan sa pagitan namin. Sa loob ng ilang segundo, wala sa amin ang nagsalita. Sa wakas, itinanong ko ang tanong na bumabagabag sa akin ng ilang linggo. Talaga bang naisip niya na walang makakahanap nito? Nagbigay si Miguel ng walang humor na tawa. Karamihan sa mga taong gumagawa nito ay naniniwala na sila ang pinakamatalinong tao sa silid. Tumingin ako sa bunton ng mga dokumento, mga record ng bangko, mga ulat ng paglilipat, mga paghahain ng korporasyon, mga email, mga kasaysayan ng pagbabayad, mga buwan ng ebidensya, mga buwan ng kasinungalingan, mga buwan ng kasakiman. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko, hindi sa put, hindi sa paghihiganti, kundi sa kalinawan. Ginugol ni Ramon ang mga buwan sa pagtrato, sa akin na parang ako ay mahina, na parang ako ay abala, na parang ang pagiging isang ina ay kahit papaano ay nag-alis sa akin ng kakayahang maunawaan kung ano ang kanyang ginagawa. Minalit niya ako. Minalit niya ang mataw sa paligid niya. At pinakamahalaga, minaliit niya ang katotohanan. Ang pulang folder ay hindi lumitaw sa isang gabi. Hindi ito isang sorpresang sandata. Hindi ito isang milagrosong pagtuklas. Ito ay binuo pahina bawat pahina, dokumento bawat dokumento, gabi-gabi pagkatapos na, walang tulok na gabi. At sa kalaunan, kapag dumating ang oras, ang bawat solong pahina ay mapupunta sa harap ng isang hukom kasama ang isa pang dokumento na hindi inaasahan ni Ramon na makita. Ang resulta ng DNA, ang patunay na ang batang pampubliko niyang tinanggihan ay walang alinlangan na kanyang anak. Sa oras na iyon, hindi lamang niya ipagtatanggol ang kanyang pananalapi, haharapin niya ang nakahihinat ng bawat kasinungalingang sinabi niya. At sa unang pagkakataon, mula nang bumagsak ang aking kasal, may napagtanto ako. Hindi na ako natatakot sa korte. Handa na ako para dito. Ang pangalawang pagdinig ay naganap 6 na linggo pagkatapos ng una. Sa oras na iyon, ang aking anak ay halos 3 buwan na. Ang 3 buwan ay hindi mahabang panahon. Hindi sa karamihan ng mga sitwasyon, ngunit kapag nagpapalaki ka ng isang bagong panganak ng mag-isa habang nagnanavigate sa isang paghihiwalay, ang 3 buwan ay parang isang buong buhay. Nagsimula nang ngumiti ang aking anak. Tunay na mga ngiti. Hindi ang marandom na ekspresyon na ginagawa ng bagong panganak sa kanilang pagtulog. Mga aktwal na ngiti, ang uri na lumilitaw kapag naririnig niya ang iyong boses, ang uri na ginagawang sulit ang bawat mahirap na araw. Ang mga ngiting iyon ang nagdala sa akin sa higit pa sa malalaman niya. Sa umaga ng pagdinig, tumayo ako sa harap ng salamin ng aking banyo at halos hindi ko makilala ang aking sarili, mukha pa rin akong pagod. Ang pagiging ina ay may paraan ng pag-iwan ng permanenteng bakas sa ilalim ng iyong nga mata. Ngunit mukha rin akong mas malakas, mas tiyak. Ang takot na babae na umiyak sa isang silid sa ospital pagkatapos kwestiyonin ng kanyang asawa ang pagiging ama ng kanilang sanggol ay wala na. Sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang ina na nagpoprotekta sa kanyang anak at kakaunti ang mas mapanganib kaysa doon. Nang dumating ako sa korte, naghihintay na si Miguel. Iniabot niya sa akin ang isang kape. Handa ka na, handa na hanggat maari, tumango siya. Mabuti. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang boses. Anuman ang mangyari ngayon manatiling kalmado. Gagawin ko. Seryoso ako. Alam ko mismo kung bakit niya sinasabi ito. Dahil ang ma-emosyon ay tumutulong sa masinungaling, ang makatotohanan ay tumutulong sa katotohanan, at ngayon mayroon kaming makatotohanan, marami. Ang courtroom ay mukhang halos, kapareho ng huling pagdinig. Parehong hukom, parehong mga abogado, parehong mga hanay ng mga kahoy na bangko, ngunit ang kapaligiran ay iba ang pakiramdam, kumalat ang balita. Mas maraming tawang naroon. Karagdagang mga legal representative, mga konsultante ng negosyo, mga eksperto sa pananalapi. Ang nagsimula bilang isang kaso ng paghihiwalay ay dahan-dahang nagiging isang bagay na mas malaki. Dumating si Ramon pakalipas ang 10 minuto ng mag-isa, nagulat ako doon. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, wala sa tabi niya si Vicky. Hindi ko alam kung nag-away sila o kung pinayuhan siya ng kanyang abogado na lumayo. Alinman sa dalawa, kapansin-pansin ang kanyang pakawala. Mukhang pagod si Ramon. Ang kanyang mamahaling suit ay perpekto pa rin ang sukat.
Ang kanyang buhok ay maayos pa ring nakaistilo, ngunit ang kumpiyansa na minsang pumalibot sa kanya tulad ng baluti ay nagsimulang bumita. Sumulyap siya sa akin. Sa isang maikling sandali, nagtagpo ang aming nga mata. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo. Iyon mismo ay nagsabi sa akin ng higit pa kaysa sa masalita. Ang pagdinig ay nagsimula ng magap sa ganap na 9. Sinuringang hukom ang mapamamaraan bago ibaling ang pansin sa mga rekord ng pananalapi. Unang tumayo si Miguel. Sa loob ng halos 20 minuto, ipinaliwanag niya sa korte ang ebidensya. Magkasaysayan ng palilipat, mag-record ng korporasyon, magkapahayag sa bangko, magka-timeline ng pananalapi. Ang lahat ay inorganisa ng maingat pamamaraan. Walang dramatikong talumpati. Walang theatrical performance, magkakatotohanan lamang, isa-isa. Nakinig ng mabuti ang hukom. Paminsan-minsan ay gumagawa ng gatala, paminsan-minsan ay nagtatanong. Ilang beses na tumutol ang abogado ni Ramon. Karamihan sa mga pagtutol ay overruled. Nagpatuloy ang ebidensya. Pinanood ko si Ramon sa buwang presentasyon. Sa una, mukha siyang naiinis. Pagkatapos ay frustrated. Pagkatapos ay lalong hindi comfortable. Habang umusad ang pagdinig, ang kanyang abogado ay nagsimulang bumulong ng madalian. Nagpalitan ng nga papel. Lumitaw ang nga tala. Ang nga pag-usap ay naging maiting. Lumalawak ang nga bitak. Sa isang punto, tumingin ang hukom ng direkta kay Ramon. Ginoong Santos, ang nga paglilipat na ito ba ay isiniwalat sa panahon ng paunang nga deklarasyon sa pananalapi? Gumalaw si Ramon sa kanyang upuan. Kailangan kong suriin ang nga record. Ang ekspresyon ng hukom ay hindi nagbago. Isiniwalat mo ba ang maito? Ang kanyang abogado ang sumagot sa halip, Your Honor, sinusuri pa rin namin ang likas na katangian ng transaksiyong iyon. Tumango ng dahan-dahan ang hukom, nasa paanuman ay mas masahol kaysa sa galit. Ang pagkabigo ay nagdadala ang sarili nitong bigat. Nagpatuloy ang pagdinig. Isang dokumento ang humantong sa isa pa. Isang paliwanag ang lumihang tatlong bagong tanong, at sa bawat minutong lumilipas, si Ramon ay mukhang hindi gaanong matagumpay na negosyante at higit na parang isang taong naubusan ng sagot. Pagkatapos ay dumating ang sandaling inaabangan ko ang maraming buwan, ang issue ang paternity. Kabalintunaan, hindi na ito ang sentrong focus, hindi pagkatapos ngang lahat ng iba pa. Ngunit ginugol ni Ramon ang mabuwan sa paggamit nito bilang sandata at kalasag. Isang sandata laban sa aking, isang kalasag laban sa responsibilidad. Ngayon ay oras na para mawala ang kalasak na iyon. Unang itinaas ng kanyang abogado ang issue. May mga pagtukoy sa kawalan ng katiyakan, magkatanong tungkol sa biolohikal na magulang, magamungkahi na maaring kailanganin ang karagdagang kumpirmasyon. Ang argumento ay tila mas mahina ngayon kaysa dati, dahil lahat ng nasa silid ay naintindihan na ang isang mahalagang bagay. Ang isang taong handang magtago ngang nga ari-arian ay maari ring handang magsinungaling. Tumayo si Miguel. Nang walang sinasabing salita, iniabot niya ang isang selyadong dokumento sa klek ng korte. Inihatid ito ng klek sa hukom. Binuksan ng hukom ang file, nagbasa ng tahimik, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagbabasa. Ang courtroom ay naging kakaibang tahimik. Walang gumalaw, walang nagsalita. Sa wakas, tumingala ang hukom. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, propesyonal, sinusukat. Ang ulat ng DNA ay nagpapahiwatig ng probabilidad ng paternity na lumalagpas sa 99.99%. Katahimikan. Ganap na katahimikan. Hindi ako tumingin agad kay Ramon. Sa halip, tumingin ako sa aking anak. Natutulog siya ng payapa sa kanyang career, ganap na walang kamalay-malay, na ang kanyang buong hinaharap ay nagbago lang. Pagkatapos ay tumingala ako. Nakatitik si Ramon sa mesa. Hindi sa hukom, hindi sa akin. Sa mesa, na parang ang butil ng kahoy ay naglalaman ng isang ruta ng pagtakas, nagpatuloy ang hukom. Ginoong Santos. Batay sa mga resultang ito, tila walang lehitimong pagtatalo tungkol sa paternity. Lumunok si Ramon. May ibinulong ang kanyang abogado, tumango ng mahina si Ramon. Sa loob ng ilang buwan, inulit niya ang parehong kasinungalingan sa mga kaibigan, sa pamilya, sa mga abogado, sa sinumang handang makinig. Ngayon, patay na ang kasinungalingan. Hindi dahil nakipagtalo ako ng mas malakas, hindi dahil humingi ako ng hustisya. Dahil sa wakas ay dumating ang katotohanan,
at ang katotohanan ay may paraan ng pagpapasimpel ng gabagay. Nagpatuloy ang hukom. Nagpatuloy ang pagdinig, ngunit may isang mahalagang bagay na nagbago. Alam ito ng lahat. Alam ito ni Ramon higit sa lahat. Ang batang tinawag niyang bastardo ay kanyang anak. Ang batang iniwan niya ay kanyang anak. Ang batang ginamit niya bilang bargaining chip ay kanyang anak. Walang halaga ng legal na pagmamaniobra ang makakapagbura sa realidad na iyon. Nang matapos ang pagdinig makalipas ang ilang oras, nagsimulang magtipon ng nga dokumento ang nga tao at maghandang umalis. Nanatili akong nakaupo, pagod, nakahinga ng maluwag, emosyonal na naubos, dahan-dahang tumayo si Ramon. Sa loob ng ilang segundo, nanatili lamang siya kung nasaan siya. Pagkatapos ay, may hindi inaasahang nangyari, naglakad siya palapit sa akin. Agad na lumapit si Miguel, protektado, alerto. Huminto si Ramon ilang talampakan ang layo. Ang kanyang nga mata ay lumipat sa baby carrier. Sa loob ng mahabang panahon, nakatitik lang siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ano ang ipinangalan mo sa kanya? Ang tanong ay ganap na nakagulat sa akin. Kumurap ako. Ano? Ang anak natin? Ang masalita ay tila kakaiba na nakmumula sa kanya, halos hindi pamilyar, ang anak natin. Inulit niya nga ito ng tahimik, biglang naramdaman ang katahimikan sa silid. Sumagot ako. Jacob. Tumango si Ramon, ang kanyang nga mata ay hindi umalis sa sanggol. Jacob. Isang maliit na ngiti ang lumitaw. Hindi kaligayahan, kalungkutan, pagsisisi, isang bagay na mas mabigat. Pagkatapos ay tumingin ulit siya sa akin, at sa unang pagkakataon sa loob ng halos isang taon, nawala na ang kayabangan. Walang ngisi, walang pag-ugaling superior, walang nga dahilan. Isang tao lamang na humaharap sa makahihinatnan ng kanyang sariling nga pagpipilian. Hindi ko akalain na mahahanap mo ito. Alam ko mismo kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang pera, ang mapaglilipat, ang ma-record, ang nakasinungalingan. Hinawakan ko ang kanyang tingin. Hindi mo akalain na titingin ako. Sa loob ng ilang segundo, wala sa amin ang nagsalita. Pagkatapos ay tumango si Ramon ng isang beses. Isang maliit na paggalaw, isang tahimik na pagkilala, hindi ngang pagkatalo, kundi ngang katotohanan, at minsan ang ngayon ay dalawang makaibang bagay. Nang tumalikot siya at naglakad palayo, may napagtanto ako. Ang tunay na parusa ay hindi nagsisimula ngayon. Ang tunay na parusa ay darating mamaya. Kapag dumating ang legal na kahihinatnan, kapag dumating ang kahihinatnan sa pananalapi, kapag nakaroon siya ngang oras upang umupo ng mag-isa kasama ang lahat ng kanyang ginawa, higit sa lahat, kapag naalala niya na ang unang salitang pampubliko niyang ikinabit sa kanyang anak ay salitang ang pagtanggi. Ang ilang mga pagkakamali ay nakakahalaga ng pera, ang ilang nga pagkakamali ay nakakahalaga ng relasyon, at ang ilang mga pagkakamali ay sumusunod sa iyo sa buong buhay mo. Gusto nga tao na isipin ang makahihinatnan na dumarating ng sabay-sabay. Isang hukom na nagbabagsak ng gavel. Isang nakasalang tao na bumabagsak. Ang hustisya ay lumilitaw sa isang solong dramatikong sandali. Ang tunay na buhay ay bihirang ganun kasiyasiya. Ang nga tunay, nakahihinatnan ay madalas na dumarating ng dahan-dahan, tahimik, isang mahirap na araw sa bawat pagkakataon. Sa paglipas ng mabuwan na sumunod sa pagdinig, natutunan ko na ang katotohanan ay hindi palaging gumagalaw ng mabilis, ngunit kapag nagsimula na itong gumalaw, nagiging napakahirap nitong pigilan. Dumating ang tag-araw, mabilis na lumalaki si Jacob. Bawat ilang linggo, tila may natutunan siyang bago. Isang bagong ekspresyon, isang bagong tunok, isang bagong paraan ng pagtingin sa mundo. Ang aking mag-aaraw ay umikot sa kanya. Mapagpapakain sa umaga, paglalaba, ma-appointment sa doktor, maikling idlip tuwing kaya kong magnakaw ngang oras. Ang ritmong pagiging solong ina ay nakakapagod, ngunit ito ay tapat, simple, hindi katulad ng kaguluhan na pumapalibot sa aking hiwalayan. Nagpatuloy ang legal na proseso. Sinuri ang karagdagang mga rekord ng pananalapi. Sinuri ang nga dokumento ng negosyo. Nagtanong ang mga eksperto. Nakpalitan ng walang katapusang mga email ang mga abogado. Ang proseso ay nakakadismaya na mabagal minsan. Gayonpaman,
Bawat ilang linggo, isa pang pirasong larawan ang nagiging malinaw. Ginugol ni Ramon ang nga buwan sa paglilipat ng pera sa pagitan ng nga account. Ang ilang magapaglilipat ay may lehitimong paliwanag. Ang iba ay wala. Maraming transaksyon ang nagdulot ng malulubhang alalahanin sa mga profesional na nagsusuri sa mga ito. Ang sitwasyon ay nagiging lalong mahirap para sa kanya na ipaliwanag. Isang hapon, tumawag si Miguel habang nagtutupi ako nga damit ng sanggol. Kumusta ang ating paboritong maliit na bata? Tanong niya. Ngumiti ako. Kasalukuyang sinusubukang kainin ang kanyang sariling kumot, mukhang ambisyoso. Sobra. Nawala ang maikling katatawanan. Ang boses ni Miguel ay naging mas seryoso. Nakatanggap kami ng isa pang batch ng financial disclosures. Umupo ako. Mabuti o masama? Para kay Ramon. O, masama. Ang sagot na iyon ay hindi nagpasaya sa akin, hindi na ngayon. Ilang buwan na ang nakalilipas, siguro ay nagdiwang ako. Ngayon ang sitwasyon ay mas komplikado dahil sa kabila ng lahat ng ginawa ni Ramon, hindi siya ibang tao. Siya ang lalaking pinaglaanan ko ngang 7 taon ng pagmamahal. Ang lalaking minsang nagpintura ng mga pader ng aiming nursery kasama ko. Ang lalaking humawak sa aking kamay sa mga mahihirap na panahon. Ang lalaking nagtaksil din sa amin. Ang matao ay komplikado sa ganoong paraan. Nagpatuloy si Miguel. Ang ebidensya ay nagiging mahirap na pagtalunan. Tumango ako ng tahimik. Ano ang mangyayari ngayon? Higit pang negosasyon? Higit pang nga abogado? Talagang mas maraming abogado. Nakakuha iyon ng pagod na tawa mula sa aming dalawa. Pagkatapos naming ibaba ang telepono, tumingin ako sa kabila ng sala. Nakahiga si Jacob sa isang kumot, masayang sumisipa ang kanyang mga binti, ganap na walang kamalay-malay sa mga korte, financial disclosures, at mga legal na hindi pagkakaunawaan. At natakpuan ko ang aking sarili na nag-isip ngang isang bagay na hindi inaasahan. Hindi ko na gusto ng pahihiganti. Hindi sa paraang karaniwang ibig sabihin ng matao. Hindi ko gustong masira si Ramon. Hindi ko gustong mapahiya siya. Hindi ko gustong masira ang buhay niya. Gusto ko lang na kilalanin ang katotohanan. Gusto kong pananagutan. May pagkakaiba. Isang napakahalagang pagkakaiba. Habang ang tag-araw ay naging taglagas, nagsimulang humiling si Ramon ng visitation. Ang unang kahilingan ay dumating sa pamamagitan ng ga-abogado. Formal, maingat, mahuhulaan. Bahagi sa akin ay inaasahan ito, bahagi sa akin ay hindi. Sa loob ng mahabang panahon, tinrato niya si Jacob na parang isang abala, isang problema, isang hadlang. Ngayon, bigla, gusto niyang maging kasali. Sa una, nag-alinlangan ako. Lubhang nag-alinlangan, ngunit inaprubahan ng korte ang isang structured visitation schedule may bantay sa simula. Unti-unti, angkop, dinisenyo sa paligid ng edad ni Jacob. Ang unang pagbisita ay naganap sa isang family visitation center. Naalala ko ang pakupo sa aking kotse pagkatapos, nakakapit sa manibela. Naninikip ang tiyan ko, hindi dahil natatakot akong saktan ni Ramon ang aming anak, kundi dahil hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko kapag nakita silang makasama. Nang matapos ang pagbisita, lumapit sa akin ang isang staff member. Maayos ang naging takbo. Tumango ako. Mabuti. Ngumiti siya. Ang iyong anak ay ginugol ang karamihan sa oras na nakatitik sa kanya. May katuturan iyon. Para kay Jacob. Si Ramon ay isang estranghero. Ang biolohiya ay lumilihangang koneksyon. Ang narelasyon ay lumilihangang pamilyaridad. Ang na iyon ay hindi palaging pareho. Sumunod ang ilang pagbisita. Pagkatapos ay marami pa. Unti-unti, naging regular na presensya si Ramon sa buhay ni Jacob. Hindi isang perpektong ama, hindi rin isang absent father. Isang bagay sa pagitan. Isang bagay na komplikado. Isang Sabado ng hapon halos isang taon pagkatapos ng pagdinig sa korte, tinanong ni Ramon kung pwede kaming mag-usap. Hindi sa pamamagitan ng nga abogado, hindi sa pamamagitan ng email, sa personal, pumayag ako. Nakita kami sa isang maliit na coffee shop. Neutral na teritoryo. Ligtas na teritoryo. Ang uri ngang lugar kung saan ang mahihirap na pag-usap ay medyo hindi gaanong nakakatakot. Mukhang mas matanda si Ramon. Hindi dramatikong mas matanda, pagod lang.
Ang hitsurangam nga tao pagkatapos magdalangang stress ng masyadong matagal. Sa loob ng ilang minuto, tinalakay namin si Jacob, ang kanyang pinakabagong nga milestone, ang kanyang nga paboritong laruan, ang paraan ng kanyang pagtawa kapag may bumahing. Sa kalaunan, naging tahimik ang pag-usap. Nakatitik si Ramon sa kanyang kape, pagkatapos ay nagsalita, "Alam mo kung ano ang nagpapanatili sa akin nagising." Hindi ako sumagot. Nagpatuloy siya, "Hindi ang kumpanya. Nakaligtas ang kumpanya, bagaman hindi walang pinsala. Maraming relasyon sa negosyo ang natapos. Nawala ang ilang pagkakataon, ang pinansyal na epekto ay malaki. Ngunit tila hindi iyon ang bumabagabag sa kanya. Hindi ang nga legal bill." Tumingala siya. Yung araw na yon sa korte. Nanatili akong tahimik. Lumunok si Ramon. Naririnig ko ang sarili kong sinasabi ito. Sinasabi ang ano? Alam ko na, pero sinabi pa rin niya. Bastard child. Ang salita ay tila mas maliit ngayon. Nakakaawa. Pangit. Umiling si Ramon. Hindi ako makapaniwalang sinabi ko yon. Sa isang sandali, wala sa amin ang nagsalita. Sa labas, ang trapiko ay gumagalaw sa harap ng gabintana ng coffee shop. Ang matao ay patuloy na namumuhay sa kanilang ordinaryong buhay. Sa loop, 2 tao ang nakaupo na nakaharap sa pakawasa ng gapagpipilian na hindi na may babalik ng sinuman. Sa wakas, nagtanong ako ng tahimik, "Bakit mo ginawa?" Tumawa ng mapait si Ramon. Hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil masakit ang katapatan. Sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko. Nang ano? Na ang pag-alis ay makatwiran. Ang sagot ay tumama ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Hindi dahil pinapatawat nito ang anumang bagay, kundi dahil pakiramdam nito ay totoo. Ang matao ay bihirang maging kontrabida sa kanilang sariling makwento. Lumilikha sila ng mga paliwanag, mga dahilan, mga naratibo, anumang bagay na makakatulong sa kanila na mamuhay sa kanilang sarili. Nakatitik si Ramon sa mesa. Kung si Jacob ay hindi akin, humina ang boses niya, pagkatapos ay bumalik. Kung hindi siya akin, hindi ko kailangang makonsensya. Ang katapatan ay nagulat sa akin ng masakit, hindi comfortable, ngunit matapat. Sa loob ng maraming buwan, nagtago siya sa likod ng galit, kayabangan, pagtatanggol. Ngayon ang nga pader na iyon ay nawala, at sa ilalim ng maito ay nakaupo ang isang taong napilitang harapin ang kanyang sarili. Huminga ako ng malalim. Bueno, siya ay iyo, tumango si Ramon. Alam ko. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malungkot. At sa tuwing tumatawa siya, parehong-pareho siya ng tunog ng tatay ko. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala sa amin ang nakipagtalo. Wala sa amin ang nanisi. Wala sa amin ang sumubok na muling isulat ang kasaysayan dahil ang kasaysayan ay nakasulat na. Dumating na ang makahihinatnan. Hindi lang sa marekord ng korte, hindi lang sa mapag-ayos sa pananalapi, sa loob mismo ni Ramon. At ang ganitong uri ng kahihinatnan ay madalas na tumatagal ng pinakamatagal. Lumipas ang 3 taon, hindi lahat ng sabay-sabay, siyempre, ang buhay ay hindi kailanman gumagalaw sa ganong paraan. Sumusulong ito sa mga ordinaryong sandali. Mga form ng pagpaparehistro sa paralan, mga pagpunta sa grocery store, mga kandila ng karawan, mga gasgas na tuhod, at mga kwento bago matulog. Isang araw, nagdadala kang isang bagong panganak sa isang korte. Pagkatapos kahit papaano nang hindi mo namamalayan, tinutulungan mo ang isang maliit na batang lalaki na itali ang kanyang sapatos bago mag-preschool. Iyon ang kakaibang bagay tungkol sa pagaling. Habang nasasaktan ka, pakiramdam nito ay imposibleng mabagal. Pagkatapos isang araw, titingin ka sa paligid at mapagtanto mong nakapaglakbay ka na ng mas malayo kaysa sa inakala mong posible. Si Jacob ay 3 taong gulang na ngayon. Matalino, mausisa, madaldal, ang uringang bata na nagtatanong ng mas mabilis kaysa sa kayang sagutin ng nga matatanda. Tuwing umaga ay gumigising siyang handang makipagnegosasyon sa universo. Bakit asul ang langit? Bakit hindi makapagmanehong kotse ang nga aso? Bakit may broccoli? Ang ilang nga tanong ay mas madali kaysa sa iba. Ang panunot sa kanyang paglaki ay naging isa sa mga pinakadakilang kagalakan ng aking buhay. Hindi dahil ang lahat ay perpekto dahil hindi naman. Ang pagiging
solong magulang ay nanatiling mahirap. Mayroon pa ring mahihirap na araw, hindi inaasahang gastos, magasandaling ang pagod, magasandaling ang kalungkutan. Ngunit mayroon ding kapayapaan, isang uri ng kapayapaan na hindi ko kailanman naranasan noong nga huling taon ng aking kasal. Nawala na ang patuloy na tensyon, nawala na ang kawalan ng katiyakan, nawala na ang takot. Sa lugar nito ay nakatayo ang isang bagay na mas malakas. Katatagan. Ang kumpanya ay nakabawi rin sa kalaunan. Hindi agad. Ang maligal at pinansyal na hindi pagkakaunawaan ay nag-iwan ng mapaklat. Ang ilang makliyente ay umalis. Ang ilang man pakikipagsosyo ay natapos. Bumagal ang paglago, ngunit ang katapatan ay may paraan ng muling pagbuo ng tiwala, isang maingat na hakbang sa bawat pagkakataon. Nakaligtas ang negosyo, pagkatapos ay bumuti, pagkatapos ay lumago muli. Walang dramatiko, walang milagro, tanging tuloy-tuloy na pag-unlad, ang uri na nagmumula sa paggawa ng gabagay sa tamang paraan, nanatiling bahagi si Ramon ng buhay ni Jacob. Hindi araw-araw, hindi kahit linggo-linggo, ngunit pare-pareho. Nagpakita siya, mahalaga iyon. Ang unang taon ay awkward, ang pangalawang taon ay naging mas madali. Sa ikatlong taon, talagang inaabangan ni Jacob na makita siya. Ang nga bata ay may kamangha-manghang nga puso. Madalas silang naalo ngang pangalawang pagkakataon na nahihirapang ibigay ngang nga matatanda. Isang Sabado ng hapon, naglalaro kami ni Jacob sa isang pampublikong parke. Perpekto ang panahon. Puno ang pamilya ang palaruan. Ang maaso ay humahabol sa mga bola ng tenis. Ang makamakulang ay uminom ng kape habang nakukunwaring hindi sila pakot. Normal na buhay. Ang uringang buhay na minsang kinatakutan kong hindi ko na muling mararanasan. Tumakbo si Jacob sa buong palaruan patungo sa mga slide. Sumunod ako ng mas mabagal. Ang mga taong gulang ay nakataglay na walang limitasyong enerhiya. Ang mga magulang ay hindi. Nang maabot ko ang isang kalapit na bangko, napansin kong may lumalapit na si Ramon. Hindi siya naka-schedule na makita si Jacob hanggang sa susunod na katapusan ng linggo. Sa isang sandali, naisip ko kung may mali. Pagkatapos ay napansin ko ang sobre sa kanyang kamay. Huminto siya ilang talampakan ang layo. Hindi kami masyadong nakusap sa labas ng mausapin sa pagiging magulang nitong manakaraang taon. Hindi dahil saput, kundi dahil hindi na namin kailangan. Ang nakaraan ay nanirahan na sa tamang lugar nito. Itinaas ni Ramon ang sobre. Gusto kong ibigay sa iyo ang isang bagay. Tiningnan ko ito ng maingat. Ano ito? Makikita mo? Tinanggap ko ito ng maingat. Sa loob ay isang nakatuping liham. Wala nang iba, walang legal na papeles, walang dokumento ngang negosyo, isang liham lamang. Sumulyap si Ramon sa palaruan kung saan tumatawa si Jacob kasama ang ibang nga bata. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa akin. Hindi ko kailangan ng sagot ngayon. Isang sagot sa ano? Sa liham. Bago ako makapagtanong ng isa pang tanong, nakita siya ni Jacob. Dad, ang salita ay nakakagulat pa rin sa akin minsan. Hindi dahil hindi karapat-dapat si Ramon na marinig ito, kundi dahil may panahon na naisip kong hindi na niya ito maririnig kailanman. Tumakbo si Jacob sa buong palaruan. Yumuko si Ramon at sinalubong siya ng yakap. Isang tunay na yakap. Ang uri na binuo sa pamamagitan ng taon ng pagpapakita. Ang panonot sa kanila na magkasama ay tila komplikado. Hindi masakit, hindi masaya, simpleng tao lang. Ang buhay ay bihirang mag-alok ng mayos na mga kategorya ng emosyon. Pagkatapos gumugol ngang isang oras na magkasama, umalis si Ramon. Bumalik si Jacob sa palaruan. Sa kalaunan, nanaig ang kuryosidad sa akin. Binuksan ko ang liham. Hindi ito naka-address sa akin. Ito ay naka-address kay Jacob. Sa isang sandali, nag-alinlangan ako. Pagkatapos ay nagsimula akong magbasa. Ang liham ay may petsa para sa 18 karawan ni Jacob. Isinulat ito ni Ramon maraming taon bago ang panahon. Pahina bawat pahina, nagsalita siya tungkol sa mga pagkakamali, pagsisisi, responsibilidad, ang kahalagahan ng katapatan, ang kahalagahan ng karakter. Malapit sa dulo, isang talataang nagpahinto sa akin. Binasa ko ito ng 2 beses, pagkatapos ay 3 beses. Sinabi nito, balang araw malalaman mo na hindi ako palaging ang amang nararapat sa iyo. Bago ko nalaman kung gaano kakahalaga, muntik ko nang mawala ang pagkakataong makilala ka. Ang pinakadakilang pagkakamalingang aking buhay ay hindi
ang pakawalangang pera o paharap sa mga kahihinatnan sa korte. Ito ay ang pakabigong kilalanin kung ano ang pinakamahalaga nung ito ay nasa harap ko mismo. Kung may matatandaan ka man mula sa liham na ito, tandaan mo ito, huwa na huwa mong isasakripisyo ang mataong mahal mo para sa pride, kasakiman, o kaginhawaan. Ginawa ko, at ginugol ko ang mataon sa pagbawingang hindi dapat itinapon. Ibinaba ko ang liham ng dahan-dahan. Ang matunong ng parke ay tila malayo, mga batang tumatawa, mga magulang na nag-usap, mga asong tumatahol, lahat ay lumabo ng makasama. Dahil sa unang pagkakataon, napaktanto kong talagang naintindihan ni Ramon. Hindi lang sa intelektual, emosyonal. Ang aralin ay umabot sa kanya. Ang nakahihinatnan ay nagpabago sa kanya. At nakapagtataka, nagdala iyon sa akin ng higit na kasiyahan kaysa sa anumang parusa na magagawa kailanman. Maraming taon na ang nakalilipas, noong nagdala ako ngang isang bagong panganak sa korte na iyon, naisip ko na ang paghihiganti ay nangangahulugang manalo. Pagpapanalo sa hiwalayan, pagpapanalo sa legal na laban, pagpapanalo sa argumento, mali ako. Ang tunay na paghiganti ay ibang bagay. Ito ay ang panonot sa katotohanan na nag-aalis ngang bawat dahilan. Ito ay ang panonot sa isang tao na harapin ang kanyang sarili ng tapat. Ito ay ang pag-alam na ang kasinungalingang sinabi niya tungkol sa kanyang anak ay hindi na kumokontrol sa kwento, ang katotohanan ang kumokontrol sa kwento, at ang katotohanan ay nanalo. Pagkaraan ng ilang minuto, tumakbo si Jacob palapit sa akin, may hawak na isang dandelion. Ma, ngumiti ako. Ano yon? Para sa'yo to. Inyabot niya sa akin ang maliit na bulaklak na parang ito ay walang kasing halaga. Baka nga. Binuhat ko siya sa aking bisik. Alam mo ba, ano, sa tingin ko magiging maayos tayo. Ngumiti si Jacob. Maayos na tayo. Tumawa ako. Baka tama siya. Baka maayos na nga kami. Habang lumulubog ang araw sa parke, tumingin ako sa aking anak at naisip ang lahat ng aming nalampasan. Pagtataksil, pagkawala, takot, galit, pagkabigo sa puso. At gayon pa man, narito kami, nakatayo pa rin, sumusulong pa rin. Hinawakan ng korte ang nga legal na kahihinatnan, hinawakan ng buhay ang nga personal, at sa isang lugar sa daan, dumating ang hustisya hindi sa pamamagitan ng pagkasira, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Dahil sa huli, ang pinakadakilang parusa para sa isang kasinungalingan ay ang pamumuhay kasama nito, at ang pinakadakilang tagumpay ay hindi natukuyin nito. Kung naantik ka sa kwentong ito, maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang nga pagbili na ginagawa natin kapag ang buhay ay nagiging mahirap. Nakakita ka na bang isang tao na nagsakripisyo ng kung ano ang talagang mahalaga para sa pride, kasakiman, o kaginhawaan? At naniniwala ka ba na ang nga tao ay maaring talagang magbago pagkatapos harapin ang nga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon? Ibahagi ang iyong mga salobin sa mga komento. Ang iyong mga karanasan at pananaw ay maaring makatulong sa ibang tao na dumadaan sa isang mahirap na kabanata sa buhay. At kung nasiyahan ka sa makabuluhang kwento tungkol sa katatagan, hustisya, at pangalawang pagkakataon, huwag kalimutang mag-subscribe at sumali sa amin para sa higit pang makwento na nagpapaalala sa atin kung ano ang talagang mahalaga.